Saan ba tayo nagkamali dito sa information na dapat nakalagay sa card? Kasi ang sinasabi nga, wala ditong information sa, walang signature ba yung mga ID card? Yes, Madam Chair. Kinuwestiyon ni Senador Grace Poe ang kawalan ng pirma ng cardholder sa mga national ID na ini-issue ng Philippine Statistics Authority o PSA. Paliwanag ni Undersecretary Claire Dennis Mapa, National Statistician at Civil Registrar General ng PSA, alinsunod sa batas ang mga impormasyon na dapat lang ilagay sa national ID. Kabilang dito ang pangalan, tirahan, kasarian, kaarawan at blood type. The idea po kasi is we are transitioning to digitalization at ang means of authentication, kung ikaw talaga yon, ay hindi na yung perma mo but rather yung biometrics. Kasi doon po sa registration ay kinukuha yung mga biometrics including the demographics, yung iris, yung face, saka yung fingerprint. Ngunit ayon kay Senador Poe, sa realidad ay hindi tinatanggap sa ilang transaksyon ang national ID dahil sa kawalan ng lagda ng cardholder. The actual ID people use, let's say, when they're transacting in the banks. Usually they ask for 2 forms of ID, but with a signature. Kasi hindi naman yung mga lugar naman na yon, wala naman silang biometrics, 'di ba? They don't have access to the database, for example, of the PSA. Kaugnay nito, tinitingnan na ng PSA ang paglalagay sa national ID ng lagda ng cardholder sa panibagong contractor na mag-iimprenta ng mga physical card. Ito ay matapos kansilahin ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kontrata sa All Cards Incorporated, ang unang contractor na gumagawa ng physical card ng national ID. Sa datos ng PSA, nasa 70 milyong Pilipino na ang nakapagrehistro para sa national ID. Nasa 55 milyon sa mga ito ay naimprenta na ang physical card. Ang mga nalalabi namang 35 million national ID cards ay maaaring may lagdaan na ng cardholder. The Philippine Statistics Authority is now looking or talking to providers para po sasalo at pinasok na po namin yung signature po as an option. Pinuna naman ni Senador Grace Poe ang terminasyon ng kontrata sa pag-imprenta ng national ID cards. Batay kasi sa Memorandum of Agreement o kasunduan sa pagitan ng PSA at BSP, hindi dapat kumuha ng subcontractor sa printing ng physical card. Kaya inaasahan ng PSA na ang BSP mismo ang gagawa nito. This is actually a grave concern because if they blatantly violated Memorandum of Agreement, that's something that can cancel out the entire agreement, and then BSP might be liable for something here. Kinumpirma naman ng Commission on Audit o COA ang naturang bahagi ng kontrata na bawal ang subcontractor sa pag-imprenta ng national ID. Ayon kay Senador Poe, ang All Cards Incorporated ay parehong contractor na may issue sa pag-iimprenta ng driver's license. Bunsod nito, inatasan ni Senador Poe ang COA na imbestigahan ito. Ayon sa COA, kasalukuyan na silang nagsasagawa ng verifikasyon at tinitingnan ang pananagutan ng BSP kaugnay nito. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.